Hello mga kababayan, mga kapartner natin out there, no? Magandang hapon po muli sa inyo at welcome back sa ating programang Opinion Mo. It's Wednesday afternoon po mga kababayan at samahan niyo po kami ulit ni Kapartner Cristel sa programang Opinion Mo kung saan babasahin po natin ang lahat ng inyong mga komento, mga kuro-kuro, mga ang tawag niyan, mga issues o mga concerns in life. Ayan, wag po napatingin si Kapartner kasi may concerns ka sa life kakani-kanina lang. So medyo hindi pa siya nakamove on. But anyways, mga kababayan, no? Welcome back. At sa lahat pala ng ating mga kababayan ng mga OFWs, Team Bluetooth, Team Live, Team Replay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, no? So again and again, nagsama-sama na naman po tayo ulit. Medyo mahina yung audio, no? Pwede palakasan yung audio content, no? Yung marinig naman namin dito ng dalawa ni Kapartner. Kaya una wala kasi yung ayun na pala. So, Kapartner Cristel, mag-greet ka muna ng magandang hapon sa ating mga kababayan. Parang biglang tumas yung energy mo dun, Carla. Kasi nakita ko yung ano mo damit mo pang shimmering siya. Alright. Yes, magandang hapon sa ating mga avid viewers and listeners, lalo na sa mga OFW na nakikinig ngayon habang may mga ginagawa multitaskers. Yes. Magandang hapon po at sana'y okay kayong lahat. Ayun na nga mga kababayan, no? At huwag nyo pong kalimutan sana, mga kababayan, huwag nyo po kaming iwan ni Kapartner Cristel. At huwag nyo kalimutan again na mag-like, mag-subscribe at i-share nyo po ang ating YouTube channel, ang DZAR 1026 at ang ating baby pa na page sa YouTube, mga kababayan, ang 1026 DZAR Online. Mag-subscribe po kayo dyan, mga kababayan. At sa SMNA News, marami tayong mga Facebook pages din po dyan. Ang News Blast, Nightline, Pulso ng Bayan. Yes, meron pa. Ano pa? Nightline, News Blast. Wait lang, anong ayaw? Pulso ng Bayan, di ba? Nightline News nga, tama. SMNI Digital. Di pala. Naku. Ano nga yung existing ngayon na YouTube Kapartner Cristel ng SMNI? Yung Sunshine News. Same lang pa rin. Sunshine Media News International. Okay. Di ba Sunshine Broadcast? Tama ba ako? Yun mga kababayan. No? So para, ano yan tawag, naka-update po kayo, updated po kayo sa lahat ng mga nangyayari sa ating bansa ngayon, no? So ito na nga mga kababayan, pangatlong programa this afternoon. Grabe, no? Kung iisipin mo talaga, parang kung ikaw siguro ang alam mo yun, ikaw uupo dito tapos hanggang 1 p.m. to 6 p.m. Medyo nakakaano din siya, no? Kasi yung usapan kasi mga masinsinan lang. Yes. Kaya dito sa programang Opinion Mo, huwag kayong mag-alala. Walang requirements masyado dito, mga kababayan. Ayan. Puro tawa lang muna tayo ngayon. Talaga ba? Tawa ba? Hindi, pipilitin natin tumawa. Despite sa lahat ng mga komento na nababasa natin. Kasi bago din ako pumunta or nag-onboard, chinek ko din yung mga komento ng mga kababayan at napailing-iling ako Kapartner Cristel. Same pala tayo ng ginawa. Sabi ko, ganun ko. Alam mo bakit? Kasi sabihin ko, baka sabihin na naman ng taong bayan na to na baka bias tayo, yung na naman, sinisiraan na naman natin yung ganyan. Pero nga, yun lang talaga mga kababayan, mga partner. Naghanap talaga ako ng mga komento para balanse naman tayo dito sa ating programang Opinion Mo. And with that, no, aside sa ating mga meron din tayong post sa ating DZAR YouTube, mga kababayan, at nagpa-poll question din tayo, mga kababayan, sa ating DZAR 1026, kung saan grabe Kapartner Cristel, ang dami talagang mga komento, diba? Na medyo hindi talaga sila sang-ayon o hindi sila pabor sa ating punto de vista this afternoon. With that, ano nga ba ang ating punto de vista ng bayan? Punto de vista ng bayan. Ayan, naniniwala ka bang matutugunan ng gobyerno ang mga pangunahing problema ng taong bayan sa huling 3 taon ng Administrasyong Marcos Jr.? Bago dito, nag-break si Kapartner Admar. Binasa kasi niya ito. Yes. At may nagkomento ka, Partner Cristel. Alam mo ano sabi? Ano sabi? May 3 years pa pala. Yun nga parang sa part ko parang, ay salamat 3 taon na lang. Ikaw nagpasalamat kayo. Yung iba, may 3 years pa pala. Akala namin tapos na. Oo, mga kababayan. So yun yung mga komento, no? So sa ating poll question, mga kababayan, kung saan meron itong 1,200 votes and counting, kung saan 94% ka, Partner Cristel, ang hindi naniniwalang matutugunan. Okay. How sad naman. 94% yeah, ang laki. 94%. 6% na lang, 100% na po yung mga kababayan. No, which is yung
at yung mga naniniwalang matutugunan mga kababayan, mga kapartner, 6% kapartner, Cristel. Anong masasabi mo dito? Ang laki Mm-mm. ng disappointment nila. Akala ko laki ng tiwala. Yun nga, 'di ba? If you will read that, no, if you will see yung voting pa lang mismo, parang ganito talaga siguro ang pulso din ng karamihan ng mga Filipinos na mga kababayan natin na parang hopeless talaga sila. Parang wala silang nakikitang pag-asa in this administration. Kumbaga, kapartner Cristel, reading this opinion mo this afternoon, parang yun na nga yung sinabi ko kanina, parang it sounds like negative na siya na dating sa mga tao, kahit ano pang sinasabi niyang solusyon, kahit ano pang sinasabi niya yung word kasi na ginagamit nila usually, pambubudol na naman yan, yan na naman yan, diversion tactic na naman yan, yung mga pinagagawa, kasi nga daw kapartner Cristel, naglabas din ng statement na talaga, yung parang kumbaga, in conclusion, kung babasahin mo, magpapakitang gilas ngayon sa natitirang 3 taon kapartner Cristel. So, yun yung point natin doon. If it's true or not, no? So, bago basahin ni kapartner Cristel, yung iba pa nating mga opinion mo, kasi hindi naman to kagaya kahapon kapartner Cristel na NCAP, na we need to expand talaga, what's the meaning of NCAP. Ito kasi, own mo, kung sa tingin mo, oo, 'di ba? Ano ba talaga yung naniniwala ka bang mabibigyan ng solusyon ang mga pangunahing problema sa ating bansa? Ano nga yung mga pangunahing problema sa ating bansa, mga kababayan? Isa na po diyan yung poverty. Isa na rin din po yung education, ekonomiya, pagtaas po ng presyo ng mga bilihin. Ikaw kapartner Cristel, alam ko medyo angat ka sa buhay sa akin ng konti, 'di ba? Pag may 1,000 ka, 'di ba, pag naibili mo na yun, kumbaga sabi sa'yo, nasinsilian na, magkano na lang mabalik sa'yo? Piso. Minsan wala na eh. Oo, minsan wala na nga. Ubus Pero na. Ewan ko lang, namamalengke ka ba? Oo naman, gabi ka naman. Naranasan ko naman yan. Ano ako, prinsesa? Oo, hindi naman sa ingon. Hindi naman sa ganon ingon. It's just like, 'di ba, meron naman sa family naman talaga, hindi naman talaga medyo ikaw nakatoka para diyan. Mama mo at saka papa mo, bibihira lang din yung babasahin ba na? Sana ay, Latina. Ayan. So, yun na nga mga kabab. Nawala ako dun Nawala ako sa sa punto de focus sa sinabi dito. Parang, bakit parang siya lang? Walang comment sa akin dyan. Joke lang. So, yun na nga, kapartner kasi, kaya natanong ko sa'yo, kasi nga, yung mga nanay, yung mga namamalengke talaga, yung may mga business na karinderya, ayan, kapartner Cristel, yun talaga yung bigat sa puso nila. Kasi pag may 1,000 piso ka, pag pumunta ka sa palengke, akala mo mapapamura ka? Mapapamura ka talaga. Ibang mura yung gagawin mo dahil sa sobrang taas ng mga bilihin, kapartner yung presyo Cristel. ng Yes. bilihin. So, yun na nga mga kababayan, i-shout out ko lang to tong nasa mga viewers natin sa ating YouTube sa DZAR 1026 kay Lady Sheila TV. Konbanwa. Sabi niya kasi Konbawa. Kulang ka talaga ba? Carla and Cristel. Yung Cristel po ni kapartner Cristel is K. Ginawa niyan C. Okay lang yun. Basta nababasa lang. Kay Felix TC1, buenos dias. Kasama ko na talaga sa daily routine ko ang pakikinig sa news sa DZAR. Maraming salamat. Okay, kay Lynn Marie, magandang hapon. Miss Carla from Iloilo City. Kay Jeb Rivera. Good morning po, Ma'am Carla and Ma'am Cristel. Ito na naman siya, sailing at the Caribbean Sea through Aruba na naman. Papunta silang Aruba. Ay, wow. Gala ka ng gala. Aruba here. Waiting po here sa morning and early orders. Kay Elena Dugilas, mayong udto diri sa Kuwait. Tingluto na, minaw lang. Okay. Mayo. Sabi naman dito ni Crescencia Prado, mayong hapon, Carla and Ma'am Cristel, guwapo. Buti ko na mabasa. Sabi na, bakit di mo basahin? Okay, sabi niya, mga daw. Okay, at least wala na yung blusang itim kahapon. Ay, oo. Yes, pero naka-black pa din si Carla ngayon. Bakit kaya? The favorite color ko lang yun. Kasi color pag na. black, wala siyang kontra, di ba? Parang, explain pa, no? Wala lang siguro. Okay, kay Linmar, hindi ako naniniwala na matutugunan ng gobyerno ang pangangailangan ng mamamayan. Puro pansarili lang ang atubagin yan. Nakakahiya. Okay, Jason Kapispisan. Good PM, Miss Carla and Miss Cristel watching from UAE. Kay AC Patuinan, mayong good afternoon mga kapartners. Sabi naman dito ni Jeb Rivera, pakipin po ng poll question po
ni Sir Admar mga mams. Anong ang question? Yung kanina. Okay, sabi naman dito ni Crescencio Prado, hindi ako naniniwalang matugunan ang pangunahing problema ng taong bayan. For 3 years, the best solution, mag-resign. Okay, sabi dito ni Pata Tony, good afternoon Miss Carla, Miss Cristel, kay Biansap. Hehe, siya ang nagpadinig na makipagsundo, hindi naman yung kabila. Ano ba yan? Parang may tililing. Okay. Kapartner Cristel, banatan mo na sino yung mga nagkomento na dyan. Yes, ang dami-dami nito, Miss Carla. Okay, Promise. take your time. Ito, simulan na natin ang ating pagbabanat. Oo. Ito mula kay Chona T. Yung sarili nga niya, di niya kayang ayusin ang bansa pa kaya. Asa pa tayo. Grabe ka naman. Masyadong Sige, puntong-punto. Okay, mula naman kay Mine Reyes, nako, wag na kayong umasa. Baka lalo pang lumala. Walang kwenta ang batas ng Pilipinas. Wag na rin tayo magtaka na maging bayan na ng Netherlands ang Pilipinas. Uy, grabe ka naman. Kasi araw-araw do yung mga OFWs ka partner Cristel. Yes. Naalala ko may nag-comment Di ba nung panahon na dinakip si FPRRD, yung illegal arrest niya, may nagsabi, sa dahig Netherlands na di ba tayo magpapablatter? Kasi di ba, hindi nga yung ganong klaseng pagdakip kay FPRRD, parang naging katatawanan talaga yun hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa rin. Okay, mula naman ito kay Neni Akrig, absolutely hopeless, wag nang asahan. Okay, number 4 yun yung kaapat yun. Mula kay Gadang Penular, pustahan tayo sa 3 years pa niya, mas lalala ang #kahirapan. Grabe naman. Mula kay Greens malabo dahil hindi marunong maging leader. Ayun. Mula naman kay Granza M. Abel, hindi na yan magfo-focus sa mga problema sa bansa. Ang sa kanila ay paano manalo sa 2028. Napaka-advanced naman, no? Mula naman kay Boy Malalang, parang wala nang balita sa bigas na 25 ang 1 kilo. Ang malala, talo sila sa lugar kung saan ginawa ito. Wala nang iisipin yan na problema ng bayan kasi abala na sila sa pagpaplano sa 2028. Baka mag-martial law pa iyan para hindi mapalitan. Parang ganito ng mga comments, no? Parang masasabi mo talaga na yung mga tao ngayon, hindi mo talaga sila... Kumbaga, kahit anong gawin ng Marcos administration ngayon, yun talaga yung nakikita ng mga kababayan natin na ang lahat ng ginagawa nilang hakbang it's for their own good. Parang wala nang nakitang, kumbaga, I'm sorry to say this one, parang wala nang makitang goodness, kumbaga. Kumbaga, iba yung agenda talaga ng parang may hidden naman. agenda talaga. Which is yun nga yung 2028 elections. Grabe naman to. At mula naman kay Limuel Jose A. Blanco, palawakin ang korupsyon sa gobyerno. Yan ang matutugunan. Yan yung plano. Okay. Alam mo, malaking tulong yung ginawa, yung suggestion mo actually. Alright. Okay, wala naman kay Heidi Tyra. Mabuti naman ito medyo malabo to na comment niya. Hindi ko maintindihan actually. Sana maganda sana to, kaso lang hindi mo masyadong naayos na. Okay, next time pakiayos na po yung mga comments natin para mas mabuti. Dapat may maayos talaga yan, may period and everything. Go. Okay, wala naman kay Jade Marica Pintibia, hindi. Dahil unang-una, hindi nila tanggap na maraming krimen ngayon. Kaya for sure, dededmahin lang yan. Dahil according sa admin, generally peaceful ang Pinas. Ayun. Diba? Mula kay Ging Hana, yan dapat bitay na siya. Ay, bitayin daw. Dahil inuna ang corruption, pero ang mga problema hindi na tinugunan. Ang inuna si Duterte. Baliw. Ay, sorry. Sorry, nabasa. Okay, wala naman kay Doris Manalad. Wala na ngang nagawa sa 3 taon, yung another 3 years pa kaya. Aasahan nyo pa, pababain na sa pwesto. Yan. Comment yun ha. Hindi ko yun sariling komento. Mula naman kay Stylish Salon and Spa Brow and Beauty Studio. Uy, grabe. Wait lang, ano ba yan? Baka talaga, yun yung tinatrabuhan niya. Oo. Baka naman. Hindi. Ay, salamat. Na-mention ko kayo. Baka naman. So, nag-comment talaga sila siguro, no? Nagkamali lang ba to? Or nagamit yung account ng company? Sige, ito yung comment niya. I'm just wishing na this time will end na as fast as it can. Para mawala na siya as soon as possible. Dahil wala siyang trabahong nagagawa. Sayang lang binabayad sa kanya ng taong bayan. Ayun. Speaking with that, no, parang nakita ko kasi, which is siguro, alam naman ng karamihan, pero parang ako,
nabasa ko siya ulit, na yung sweldo pala ng senador is nasa 300,000 pataas kada buwan. Mas malaki pa kaysa sa president? Of course, malaki talaga ang president. Oo. Pero thinking na 300,000 a month yung sweldo mo, tapos anong ginagawa ng iba? Yun ba? Okay. So, parang sila, kuha ng sweldo, pero here comes the Filipinos that are nagpapasweldo sa kanila, pahirap ng pahirap. So, Okay. that's a very, very sad thing. So, eto naman mula kay Abet Di Makulangan, nako, hindi pa nga sila tapos sa mga Duterte. Doon lang naman sila nakatutok. Doon nauubos oras nila. At ang pondo ng bayan, kawawa tayo mga Pilipino, 3 years pa tayong magtitiis. Ayun. Yung 3 years daw magtitiis pa tayo, Carla. Grabe. Ito naman mula kay Ronel Bilaro. Okay, go. Hindi, kasi pamumulitika lang ang ginagawa nila. Okay. Mula naman kay Nery Bautista, wala naman pakialam yung B. Ang pakialam lang niya ay magwaldas ng pera. Ayun. Okay. Mula naman kay Philip Rendon Jr., wala na ngang nagawa sa loob ng 3 taon. Oh, simple lang yung sabi niya ha. Mula naman kay John Lagare, dito tayo sa mahaba-habang mga komento. Sabi niya, huli na ang lahat. Dismayado halos lahat ng Filipino sa'yo. Ngayon pa lang, May 2025, na imbes, trabaho at pangunahing problema ng bayan at tupagin. Pero ano ang pinagagawa ngayon? Humihingi pa ng 2026 budget. 11 trillion pesos pa. Wala na napuntahan ng pamamahala mo. Puro na lang pangungulimbat ng pera. Pinag-iisip ninyo. Ayan. Ito with regards para sa sweldo ko, partner Cristel, no? So, yung presidente ng Pilipinas ay nasa 419,000 Diba? Half to million 400, almost. yeah. Alinsunod po ito sa salary grade 33. Yan po yung pinakamataas na antas sa salary standardization law na ipinatupad sa pamamagitan ng Executive Order number 64 noong 2024. I-times 12 mo yan ka, partner Carla. That's 500,000 times 12 months. Nasa 6 million ata times 12. O, diba? 6 million per year. So, 6 million. Per year ang year. sweldo ng presidente. Diba? So, ano na yan? Kung ikaw... May ginawa ka man or hindi as a president, sure ball na yung 6 million mo kada taon. Times 6 years, that's 36 million pesos. Diba? Amazing. Kaya nga, next elections talaga, mag-isip tayo ng tama. Okay, Alright. mula naman kay Lynn Sumoray, napakawalang kwentang gobyerno. Kawawang mamamayan, ginagawang mangmang. Bagong Pilipinas, pahirap. Yun yung bagong Pilipinas. Okay, mula kay Roger Gablinas Coranes, ikaw ang nagsira sa pangalan ng papa mo. All generation of Filipinos na nga ang papatunay na magnanakaw kayo talaga. O, Ayun. komento to ha, Mr. Chair. Hindi mo yun ako. Okay, mula naman kay Maria Carmen Mendez. Gora. Huwag nang magbayad ng PhilHealth. Itabi nyo na muna para may madukot kayo pag magkakasakit. Kasi Yes. pag, iba yung comment niya ha, pero babasahin natin to. Kasi pag nagkasakit kayo ngayon, manlilimos kayo ng tulong pampagamot. Ayun, pahirapan pa naman. Kaya Yes. ngayon, bawal magkasakit. At mahal magkasakit. Oo. Mula naman kay Jerlyn Danila, hindi. Pero sa datos ng PNP, grabe ang pagbaba ng crime rate. Basta budulin lang nila ang tao sa data nila, kahit peke, okay na sila. Yeah. Ito lang, wait lang ka, partner Yes. Cristel, no? Ma-insert ko lang din kasi speaking of a hospital dito sa Pilipinas, kasi na-witness ko din, nung pumunta ako dyan sa hospital somewhere dyan sa Quezon City, I believe sa government din yan siya. Grabe ka, partner Cristel, ang daming tao, may number ka, di ba? Pagkatapos pag may number, pupunta ka ng triage ba yan? Ang tawag Yes, triage. dyan. O, after yan, dun ka na mismo. Alam mo ka, partner, kasi buong araw ka maghihintay niyan. And then, yung check-up mo, ilang minuto lang, tapos na. Actually, oo, buong araw ka niyan. Maghihintay. Pero, ano yung nakaka-squeeze ng heart ko, no? Kasi meron dun mga tao na, mga senior citizens na halos wala nang makain. May ano dun ka, partner Cristel, no? Na lola siya or lolo ba yun siya? Tapos kasama niya yung apo niya. Tapos they have just a small piece of bread. Siguro just to endure for the whole day na maghihintay doon. Grabe, Para no? napasabi talaga ako, naku, kung talagang si Pastor Apollo Siki Buloy lang talaga, sure bull Totoo. nanalo.
may solusyon talaga ang lahat ng bagay, lalo na yan sa ganyan sa health pagdating sa health. Pero ngayon, ano ka, Partner Cristel? Zero ang budget. Zinero talaga yung budget. Kaya nasasabi ko talaga, grabe talaga. Yun lang talaga yung opinion ko kasi nakita ko talaga in my very own eyes, the situation talaga sa mga Pilipino, pag wala ka talagang pera. Yes, totoo yan. Mukha talaga. Actually, Kapartner Carla, I will just take part also sa sinabi mo. Kasi lumaki ako, hindi kami mayaman ha. Lumaki ako pero we are well provided by our parents. So never ko na-experience ng public hospital. Always kami sa private. Then here comes, nandito ako sa Maynila, I really tried to go sa public hospital. So ngayon, first time ko din somewhere in Quezon City, but I think iba tayo ng hospital na pinuntahan. Doon, first time ko nakita na ang haba ng pila. Yes. Tapos yung pinipilahan mo, ang sobrang init. Tapos ang pumila doon, may buntis, may senior citizen. Sila halo-halo. Halo-halo. At hindi mo alam yung cases ng bawat isa. Kahit pa napakaseryoso ng case mo, kailangan mo mag-antay. And here comes parang grabe ako nagulat. Kasi, nung nandun na ako sa triage na yon, akala ko, diretso na ako for check-up. Yun pala, isa-schedule pa pala ako. My God, yung schedule after a week pa or after 2 weeks. Yun. So, masasabi mo talaga na sobrang kawawa talaga. Tsaka yung mga mabagal yung health service natin yes, dito. super. Lalo na sa public hospitals. Though maintindihan natin na we cannot blame also na ganyan yung system nila. It's because then dami din ng mga pasyente or kaya it's because din sa budget nila. Pero alam mo, it really will boil down sa leadership. Yes. Kasi kung may political will plus yung nasa kataas-taasan natin, I mean the leaders of our government talaga. Presidente. Okay, go! Presidente, nasa Kongreso, nasa Senado. Lahat ng mga public officials actually. Yes, kung may puso talaga sila sa kapwa Pilipino nila, may magagawa talaga kayo. Like sa Sultan Kudarat. Yes, oo. Example ka lang natin lang yan. Na-experience din kasi natin yan. So, di ba, it's the public hospital that they have, from the facilities to the health services mismo, ang ganda. Alam mo ka, Partner Cristel, no? Kahit masabi natin na walang pera, hindi tayo masyado na sa third world country lang talagang Pilipinas, pero kapag i-prioritize mo to, lalo na pagdating sa health, mayaman ka eh. Yes. Kasi you can access may libre kang gamot. Alam mo, nung nagpila ako dun ka, Partner Cristel, meron pang nakahiga pa. Pati ba naman yun, ipipila mo pa yan? Pati ba naman yun, ipipila mo pa yan, knowing na magpapacheck up? Hindi ba pwedeng bigyan sila ng iba, priority or something, lalo ng mga senior citizen? Ka-Partner Cristel, same lang talaga sila lahat. It might be, ito po yung number ng senior citizen, ito din po number. Ganun din naman, ang dami-dami, kaya hindi talaga nakikater lahat. Kaya nakikita ko talaga, kawawa talaga ang Pilipinas. Kailan kaya tayo aahon, no? Alam mo, yung pagdating mo sa hospital, ma-entertain ka agad, walang bayad, ilang oras lang. Yung ganun talaga sana yung, alam mo, yung parang gusto natin dito sa Pilipinas, ka-Partner Cristel. Yes, that's very, very true. And then, tama talaga din yung sinabi mo na kung si Pastor talaga din, yung nailuklok. And including the Duterte. Yes. Diba? I mean, the other Duterte. PDP. Yes, PDP laban senatorial balls. Yun talaga. Sure ball talaga yan. Kasi the first thing comes sa utak ko nung looking at them, si Pastor eh. Kasi, si Pastor kasi, lalo nito sa loob ng KOJC, when it terms to medical, lahat, well provided. Alam mo yun. Tsaka, gusto ni Pastor, excellent talaga lahat. Yes, yung lahat, mararamdaman mo yung serbisyo ng gobyerno. Alam mo yun, ka-Partner Cristel, na kahit hirap ka, alam mo pagdating mo wala kang pagkain sabay, pero alam mo, when it comes to health, secure ka. When it comes to health, gagaling ka. Kasi, andyan yung government para sa'yo. Pero yun lang, sige lang. Sige lang, aabot tayo sa tanong. Sino pa dyan, ka-Partner Cristel? Eto na, mula naman kay Dems Mustafa. Di nga matugunan ni BBM bansa, di na matutugunan ni BBM ang problema ng bansa. Baon ng bansa sa utang. Pangsweldo sa mga taong hindi niya kaya trilyon, utang. Wait lang ha, nalilito ako. Kaya mo yan. Wait lang, mula kay Dance Mustafa. Okay, ayusin natin yung comment mo ha. Di na matutugunan ni BBM ang problema sa bansa. Baon ang bansa sa utang. Pangsweldo ng mga tao hindi niya na kaya. Trilyon-trilyon ang utang ng bansa. Saan siya kukuha ng pambayad? Ayun, bunti na lang naayos ko pa. Mula naman kay Arnie Arenza Gika, ako sa akin, wala ako nakitang sumobra, kundi utang lang. Okay, murag kay Jinjin Lim, klarong dili, sige ra nag-utang, awa lang. Okay. Mula naman kay, ito parang Japanese characters to. Okay, go. Wala na yan pakialam sa sambayan ng Pilipino. Nakafocus siya paano magpayaman. Kawawa tayo nito, may 3 taon pa. Yan. Mula naman kay Manang.
Sa 3 years nga niya, walang nangyari, ngayon lang ba siya kikilos? Ha 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 ha. May tawa Ayan, talaga. may pakatawa pa talaga siya. Baka kamuubos ang kaba ng bayan tapos lalaki ang utang ng bansa. Wala sa tamang direksyon ang gobyerno ngayon. Puro segue ang pamamahala. Mas pinagtutuunan nila ang pagpapabagsak sa mga Duterte ang kaalyado nito. Yan ang sigurado or kalaban ng kaalyado nito. Yun. Kasi yung utang ng Pilipinas, ka-partner Crystal, at grabe. this moment, datos no, nasa 16 trillion As in. plus. Plus the budget na prepared for this year, wala pang umabot na 6 months. Halos kalahati na Oh, yun. nawaldas Kaya na. Saan nga, napunta? kaya nga yung tanong natin, no, naghalos, dumating na tayo sa point na nagbebenta na tayo ng gold reserve natin, Nako. ka-partner Cristel. My God. Okay, ikaw ka partner Carla. Eto, baka dito muna nais tayo ka sa dyan. ating live, no, sa DZAR YouTube. Sabi dito ni Pato Tony, good afternoon, Miss Carla, Miss Cristel. Kay, sabi dito ni Pato Tony ulit, hindi matutugunan ng problema ng bayan habang wala pang sagot sa tanong ni BBM na anong gagawin natin. O, ala na ano ko to, ginagamit to always, no, yung parang may pakamot pa sa ulo kasi anong gagawin natin? Ewan ko sa iyo. Mapapanong ka rin, di ba? O, sabi naman dito ni Jess Evangelista, good afternoon po siya. Pa-shout out po, Ma'am Carla at Ma'am Cristel from Rome, Italy. Magandang hapon sa inyo kay Balot. Lahat ng sinabi ni BBM, kinain na rin niya. Walang paninindigan sa sarili, kaya iba-iba ang sinabi. Maloloka ang mga tao sa iyo. Ha, ha, ha. Sabi naman ni Elena Dugiles, mag-ampo na lang ta, sana matugunan at makabawi ang kanilang pamumuno nila. Kay Edgar Baraca, who's now wearing sheep coat on around a weirdo wolf. For everybody's knows how's just masquerading himself. Acting gone bad. Ay, hindi mo makapartner ko siya. Tingnan mo to, Parang tinatry ko. sabi ni Edgar Baraca, who's now wearing sheep coat on around a weirdo wolf. For everybody's knows how just masquerading himself. Acting gone bad. Siguro Okay, parang... tanggal ng translation. Hindi, parang ano to yung parang sheep in a wolf's Clothing. ganun, pero yung ganun yung gusto niya. Kay Rodal, resign na lang para masaya lahat. From LA, magandang hapon sa kay Henry Payat. Ikaw nakipag-areglo natural, may sagot. Okay? Sabi naman ni Arcila Zinea, muling mapagpalang hapon. Ma'am Carla, Ma'am Krista, magandang hapon sa iyo. Kay Jeveline Himino, hello mga ma'am, watching here in Jeddah, Saudi Arabia. Wow. Iba ang inatupag ang admin. Ginawang proyekto ang mag-amang Duterte kung paano pabagsakin. Sabi naman dito ni Arcelia Zinea, akala ko tapos na si Marcos Jr. sa term niya. Hindi pa po, yung presidential po, 6 years po yan. Oo, so wala tayong ano yan. Wala tayong choice. Okay, sabi ni Daisy Gatunan, bloggers, shout out po, watching from Lebanon. Grabe itong mga OFW, no? Kapartner Cristel, no? Mga Middle Abot Eastern tayo countries. sa Jeddah, Saudi Arabia, Yes. sa Lebanon, sa LA, sa The Hague, Netherlands. Wow. Nasa Caribbean Sea pa, ha? Nasa gitna ng kapartner, nagsisail sila going to Aruba. Ay, Aruba, ang layo-layo na siguro niyan, no? Aruba. Oo, bagay ka doon. Ay, Kasi, di ba, Latina ka nga daw, sabi nila. Sino pa dyan ka-partner, Cristel? yes, wala naman kay Leif. Ewan ko lang kung tama yung pagbasa sa pangalan mo. Nung approaching ang midterm elections, di na nga tinugunan. Paano na lang ang presidential election? Mas lalong hindi. Asahang puro paninira sa mga Duterte ang balita. Yan. Wala naman kay Aurora Benaventura. Naku po, sobrang labo na po. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Malabo ba ang sabaw ng pusit? Parang hindi naman po. Kakabalik na rin siguro. Okay, mula naman kay Bong Sombrero. Yes, natugunan ang pangangailangan ng pinsan niyang si Martin Romualdez kasama ang mga congressmen na kaalyado. Kita naman sa taong bayan, big no. Okay. Mula naman kay Bon Jovi. Bonjo, wala na, hindi na. The test of his presidency is the first 100 days in the first year. 3 years na siya at patuloy na bagsak ang performance. Another 3 years of his presidency just to catch up. That's just another 3 years of agony for the country and the Filipinos. Agony daw ha, paghihirap. Grabe, no? Yes. Mula naman kay Friedy Lou, wala silang pakialam sa taong bayan. Ang mahalaga sa kanila, ang bulsa nila. Ayun. Mula naman kay Lando Valdez, hindi na iba na ang pinaggagawa nila, abala sila kay VP Sara imbis at upagin ang problema ng bansa. Puro pagnanakaw ng pera ng bayan. Mula naman kay Constantino Bebis Cañete Jr., haba na pangalan mo.
Hindi na dahil ang dami na ngang nasasagasaan niyang mga tao. Kaya mo yan. Alright. Gabi, Miss fill in the blanks ata to nagagalit sa kanya, lalo na sa mga Duterte. Eto, mahahaba na mga comments naman ang susundin kong basahin ha. Mula kay Joselito Tagle, hindi na. Sa nagdaang 3 taon, puro pasakit inabot natin. Itong natitirang 3 taon, huwag nang maghintay ng pagbabago. It's too late na. Buti nga may accomplishment kahit papaano. Naging 20 pesos kilo ang bigas. Pero ginapiko na wala sa pondo ng bayan. Kumbaga, sa palamig na halo-halo, hinalukay na. Di mo na makikita yung mga sahog. Naghalo-halo na kung hahanapin ang ebidensya. Kahit sinong huwes, masisira ang ulo. Ayun. Mula naman kay Jonah Belmores. Opo, bigyan po natin siya ng pagkakataon. May positive. Sa lahat ng negative, ito pa lang yung nabasa ko. Opo, bigyan po natin siya ng pagkakataon para lalong matapos sa mapakita ang mga project na ginagawa niya. Sa ngayon, hindi pa ramdam ang kanyang ginagawa sa mata ng tao. Sa dami ba naman na iniwan na problema daw ng Duterte sa kanya? Dapat po natin malaman na yun ang katotohanan sa nangyayari sa bansa. Marami ng palpak na iniwan si Duterte sa kanya. Pilit inaayos at pinapabuti ng lahat ni PBBM. Salamat po. So ibig sabihin, baka hindi pa natin mararamdaman. So, kailan natin siya mararamdaman? Kasi 3 years na siya nakaupo sa pwesto. Imposible naman na hindi natin pwede talagang maramdaman yun. Hindi naman sa pero compared to dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa first 100 days niya being a President of the Republic of the Philippines, grabe ang changes. Lalo na pagdating sa security, war on drugs. Kung anong sabi niya, hindi siya lip service Kung ano talaga, ngayon yung sinabi ng hindi naman ako, opinion niya, I respect it. Pero yun lang din matanong ko sa opinion niya or sa comment niya. So, kailan pa ba natin siya mararamdaman? Siguro, after siguro sa 6 years ng terms, no? Ganon siguro. Go ka, partner, Cristel. Okay, wala naman kay Alfredo. Hindi ako galit ha. Ganon talaga mga kababayan. Ano lang yan? Kalma pa siya doon. Kalma ba mo doon? Okay, wala naman kay Alfredo Pineda. Imposible na. Kasi, kumbaga, sa layout ng bahay, mali ang layout. Asahan mo hanggang sa ulit. Mali na. Gaya ng bigas. Paano ibaba? Di umiyak ang mga Di umiyak ang mga magsasaka. Bago iba ang bigas. Wait nga. Isipin mo na kung papaano umpisahan. Unahin mo munang ibaba ang mga ginagamit ng mga magsasaka. Ibaba mo muna yung kurudo, abono, etc. Okay. Tapos ang government ang bibili sa palay. Parang suggestion niya. Okay. Bibili sa palay ng mga magsasaka, kontrolin ng mga negosyante oligarko, which is actually, ito yung one of the bills ni Pastor, di ba? Yes, na yung government, yung bibili sa mga products ng farmers para mas mura, at the same time, hindi kawawa yung mga farmers natin. Take note kasi nga na-mention mo ulit si Pastor Paul C. Kibuloy. Despite po sa mga nangyari, di ba, this election, patuloy po ang programa po ni Pastor Paulo C. Kibuloy, yung clean up drive, yung tree planting, humanitarian works. At saka bago election pa dyan talaga ka-partner Crisel, nagawa na yan Years before. Years before pa. At hanggang ngayon po, patuloy po tayong gumawa ng kabutihan para sa ating bayan, mga ka-partners. Yes, tamang-tama. Ito naman mula kay Nodalo Louie, mangungutang lang na mangungutang yan, tas magpapataw ng tax sa taong bayan. Wag na kayong umasa, kaya dapat dyan ma-impeach na. Mula naman kay Danilo Redoble, yes naman, number 1, sagana ang siya. Number 2, ang siya. Alam na. Okay. Number 2, uubusin ng tirang gold with the help of Honorable Recto. Wow, may pangalan. Number 3, simutin ang natirang pera ng bayan with the help of Honorable Martin. At last but not the least, utang ng utang para magdusa ang inang bayan. God bless, Bongbong. God bless. God bless you too. Mula naman kay Susie Anaviso. Wala na, maraming nagagalit sa kanya. Wala pang nakita na proyekto sa 3 taong panunungkulan. Ito, mula lang kay Isko Cervantes. Hi, buhay! Mas mabuti pang tumaya sa loto. Makamanalo. Makamanalo pa daw siya kaysa masolusyonan ng problema ng bansa, di ba? Mula naman kay Jean Paul Castillo Gutierrez. Nabudol na nga tayo. Aasa pa na may magagawa itong grabe naman. Magnanakaw pa yan na magnanakaw lang Ikaw, Carla, baka meron ito naman, kasi with regards, di ba, meron ngang announcement tong si Pangulong Bongbong Marcos sa mass
resignation sa lahat ng mga officials, no? And naging tanong din ito sa kanya, which is he has already, may statement siya dito kasi meron na nga nagpapatawag na gusto siya na lang daw sana mag-resign, ganyan. So ang response niya dito, mga kababayan, no, and I quote, sabi niya, I will resign, may pa-question mark, no? Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ang problema, 'di ba? What good will do that? So meron ding sagot diyan, no? Si Attorney Panelo. Yes. Oo, with regards to sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, and I quote, mga kababayan, sinabi niya, siya yung taong hindi tinatakasan ang problema. Yun ang problema, hindi mo nga tinatakasan pero hindi mo naman binibigyan ng solusyon. Kaya siya pinagre-resign kasi hindi niya ginagawa ang trabaho niya. Ano masasabi mo doon, kapartner Cristel? Yes. Self-explanatory na yun, kapartner Carla. Actually, isa din ako sa nanood talaga sa program ni Attorney Panelo, which is, tama nga naman, di ba? Hindi nga siya tumatakas, pero wala naman siyang ginagawa. Yun so, nga. kumbaga, useless. Wala kang saysay dyan. Ano pang ginagawa mo dyan? Oo. Yun yung natin, no, mga kababayan. Kasi kapag na-satisfied naman yun, ikaw ka-partner, Cristel, no? Parang personal issue lang sa life mo or experience mo, ganyan. Kung hindi ka satisfied sa isang bagay, di ba? Nile-let go mo naman talaga yan. Kasi wala kang nakukuha dyan. Ano pa yan, di ba? Naging yung word mo, tama, yung useless, di ba? Kaya yun yung mga panawagan ng mga taong bayan. So, yun, nag-response na po siya, ayaw po niyang mag-resign. Okay. Kundi, iba yung pinaparesign niya. Kasi, iba po yung pagkaintindi niya sa panawagan ninyo na mag-resign siya. So, iba yung basta ipaparesign. ka-partner Cristel, wag na, hindi nga siya magre-resign. Wala nang tayong magawa. Bakit daw siya magre-resign? Pakisagot. Uy, ka-partner Cristel, maraming salamat sa nagpakulay. Wow! Dahil nagpakulay ka, meron kang kapalakpak dyan. Kay Rodal. Uy, maraming salamat. Sabi niya dito, keep the faith, life will be good again. Bless us all. Ay, anong gasa na naman. Thank you so much Yung po. sa isang apostles, di ba? Yung Yes. napanood natin. I kept my faith. Yun na yung mga kababayan, no? Maraming salamat sa pakulay, ha? Sabi naman dito ni Banateros, PBM, unahin mo na sa pagbaba ang ratings mo. Please change court na. Okay. BBM out, Sarah in. Ay, parang nga yung black is Volleyball. out. Black is out. Gold is in. Ay, alam mo yan, ha? Gold is in. Oy, black is out. Gold is in. Perfect talaga. Mga kababayan, ito na yung panghuli natin. Sino pa diyang kapartner, Cristel? Yes, wala kay Jocelyn. Ha-ha-ha. Tawang-tawa siya. Ha-ha-ha. Natapos niya ang 3 taon nang walang nangyari at lalo pang lumala ang sitwasyon ng Pilipinas bagyo nga lang di niya alam anong gagawin. Paano pa? No, wala siyang kakayahan mamuno, walang nakikinig sa kanya. Ayun. Yan. Ito pa mula kay Alon Steves. Akala ko Teves. Diyos ko, wala na nga project kahit isa, asa pa tayo sa Okay. Ito naman kay Forever Friends, Cats and Dogs. Another business na naman ba to? Ang sabi niya po, puro salita ang bad word na yan. Ang mga panatiko ni Marcos Sr. ang naniniwala lang dyan. Hindi nga totoo ang kasabihan kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. False po yun. Ay, false daw sa sitwasyon ni BBM. Kasi yung puno, iba yung naging bunga. Gets mo ba, Carla? Oo, nagigets kita. Okay, nakikinig pala si Carla. Okay. Busy lang siya. Okay. Mula naman kay Leonila Layusa, ano po ang magagawa niyan? Wala na po, ano ba to? Ano pa ang magagawa niyan? Wala na. Puro sila Duterte. Tapos, hugas kamay ngayong laglagan. Ayun. Mura naman kay Romel T. Livid, depende po kung gaano karahas ang bibig ng mga taga-sulsul at taga-tahol. Ay, mga advisor spokes niya. Diba? Mas marahas equals. May equation siya. Mas marahas equals maliit na tsansa. Yes. Uy, shout out pala kay kapartner Ella. Hello. Maraming salamat sa pagbisita sa amin dito. Kasi sino pa dyan kapartner? Wala naman kay Mario Oman. Buti pa mag-resign na lang siya kasi wala naman siyang natapos na proyekto. Ang natapos niya ang pagnanakaw sa pera ng bayan. Comment yun. At sinama pa ang PhilHealth, BICAM at GSIS, SSS na yan. Kinuha niya at binayad sa ICC. Uy, nasali na yung ICC. $100 million daw ang binigay sa ICC. Grabe ka, BBM. Sobra kang magnakaw. At okay. Mula naman kay Dar Manlangit Cornell,
Matutuganan niya kung aalis na siya sa pwesto. Pinahiram lang yan sa kanya. Hype yan. Makapal ang mukha niya. Grabe. Chillan tayo mga kababayan, ha? Hindi Magulos naman dilit. yung bad word, okay? yeah. Dinescribe niya lang yung kakapal ng mukha. Pero grabe yung pagka-describe. Ay, okay. Go. Okay, mula naman kay Feli Viloria, puro panggigipit sa mga Duterte at kaalyado ng Duterte ang focus. Paano ang mga Pilipinong naghihirap? Ayun. Ay, ang ganyan siya. Ang haba ng hay niya. Parang hirap na sa buhay. Eto, mula naman kay RCR Benzos Ragas. Wa na ko'y salig anang tawhana. Ay, kabisaya na lang. Bisaya, ha? Good. Sa mga Bisaya, dira, makasabot mo. Ay, translate na naton niya. Wa na ko'y salig anang tawhana. Nawong palang daan, mangilad na. Mangingilad na. Paasa kaayo ng tawhana. Usaray sulbad ana. Padakon ang tiyan, ipahupong. Grabe po ng Eto ang sabi niya, ha? Marang magkukulab. Wala na akong tiwala sa taong yan. Good. Mukha pa lang, manloloko na. Paasa yan sa taong bayan. Ang solusyon dyan, palakihin yung tiyan niya. Parang hupong. Yung Parang, basta parang lumaki ba? Parang palubuhin. Nag-bloated ka, Yes. kumbaga. Oo. Galing mag-translate, ah. Oo, syempre. Wala naman kay Mary Jane Caballero. Parang ako dati. Joke lang. At wala kayo, Mary Jane Caballero, puro kaba na lang ang gulo na ng Pilipinas. Talamak ang droga, kriminalidad, tas ang dami pang ninanakaw ng gobyerno. Wala nang pag-asa yan. Ikaw ka, partner Carla. Yes, ito lang tayo, mag-shoutout lang tayo sa ating mga kababayan, ka-partner Cristel, the Flying Horse is ka-Pilipinas. Magandang pag-asa sa inyo, Ezemanay. Sabi naman dito ni Arcilia Zenea, nako, dito song, kung hindi ganyan ang patakaran, hindi ka maiinitan kahit pumila ka. May aircon pa kahit government hospital. Ito yung sa, yung sa speaking of hospital. No, sabi naman dito ni Shika 68, Hola Guapas, watching from Madrid, Spain. Ay, magandang hapon. Sa club naman po, 3 years pa kaming di makakauwi. God protect and save the Philippines. Kasi may ibang mga OFWs ka, partner Cristel, na they don't want to go back pa because of the present admin. Ito yung mga komento nila. At gusto lang siguro bumalik pag yun, iba na naman siguro yung nakaupo ulit sa Yes. Okay, sabi naman dito ni Jennifer Ichikawa, kalimutan na natin ang 20 pesos na bigas. Pangarap lang yun. Okay, kay JR Force TV, hi, watching from Saudi Arabia. Kung nakakasugi ang mura kay BBM, baka naglaho na siya sa mundo. Tama nga, no? Sabi ni Rene Mercurio, good afternoon, watching from Al-Kubar, Saudi Arabia. Magandang hapon sa inyo. Sabi naman ni Benvenido Lucina, good afternoon sis Carla at sis Cristel. Hanggat hindi bababa si BBM, walang kaunlaran ng ating bansa. Kay Daisy Gatunan Vloggers, shout out po, watching from Lebanon. Sabi ni Alina Dugiles, vlog, makamtan natin yung sa health pag si Bongo na at si Pastor ang magtandem sa pamumuno ng Pilipinas. Oy, masyado kang advance, ha? Sino pa dyan ka, partner Cristel? Yes, wala naman kay Vicente Sinoy the King. Yes, natugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga buayan na congressman. Grabe naman to. At ang masaklap, ubos ng pondo ng bansa, pati PhilHealth nawala. Or nawalan ng pondo. Mula naman kay Aludin Castalia. Haba ng comment niya. Ang sabi niya? Nga. Uy. Diba? Yun yung haba talaga. Haba talaga, grabe. Oo. Nahirapan ako dun, ha? Ako din parang parang Yung laway ko na ubos-ubos. hinanda ko nga yung tenga ko. Sige nga, pakinggan ko. Okay, wala na mga Cynthia Buercedon Cortez. Natugunan yung lahat ng bot-bot. This is address sa lahat ng mamabatas na gumawa ng batas ukol sa corruption and firing squad agad pag nagpatunayan. Eto naman mula kay Sylvia Katakutan. Uy, dapat katakutan. Uy. Hindi. Utang lang ng utang pero wali. Wala naman kay Corazon Razanan, mga band-aid solution lang siguro. Ayun. Pero dapat sana umpisahan na ang long-term plan para kahit sino uupo ay itutuloy at para masustain. Mula naman kay Elman Albarico Gonzalez, hindi kaya ni Bongbong Marcos ayusin ang mga problema ng Pilipinas. Siya mismo ay isa ng malaking problema. Ayun. May nabasa nga akong comment kanina, hindi ko lang maalala kung saan yun. Sabi niya, paano tutugunan ni BBM or ni Marcos Jr. ang mga problema sa bansa kung siya mismo ang problema ng bansa? Sabi, di ba, yun nga yun na-impart ko din ka, partner Cristel, yung isang komento sa mga vloggers din. Ang gulo mo, yung presidente, dapat kasi ikaw yung cause ng kaguluhan. Kasi parang, di ba, gulong-gulo na siya. Kasi kunwari, gulong-gulo na siya. Grabe, hindi ko na alam, ganyan. Pero
parang nakalimutan natin yung tingnan yung sarili. No? So, yun. Sino pa dyan ka-partner? Yes, wala Bago naman tayo magtapos. Lapit na pala. Sayang. Yes. Haba pa ng mga comments. Oh, grabe. grabe. Ito naman, mula kay Elman Albarico Gonzalez. Ay, nabasa ko na pala yun. Go. Ito, mula kay Gregorio Gonzaga. Negative na negative. Pero sa pag-abroad, mga concert, too much positive. Uy. Okay, vice pa sayo pa yan, Day. Mahal-mahal pa. Yes. May Mula naman pa-topper. kay Ruth Sarmiento Conde, hindi. Mahinang klaseng tao ito. Walang nagagawa yan sa sarili niya. Walang nagagawa yan. Sa sarili niya nga, di kayang ayusin paano pang bansa? Malabo ang direksyon natin. Ayun. Mula naman kay Lynn Holdalgo, sorry, pero walang pag-asa matugunan ang lahat ng problema ng bansa dahil siya ang tunay na problema. Ayun. Di ba? Ito ata yung nabasa ko kanina Mula naman kay Sam Pulao, malabo pa sa sikat ng araw kasi baon na ng utang ang Pilipinas dahil sa kanya. Kahit mga project wala kang makita. Puro paninira lang sa Duterte ang ginagawa niya sa loob ng sobrang 3 years. Sobrang 3 years na daw. Oo. Wala naman kay Melba Orseno, Pasturin Angon. Malabo. Ang purpose na lang din niya sa hindi niya pag-alis at ayaw mag-resign ay mangurakot ng mangurakot. Ayun. Kasama ang mga alipores niyang, may mga pangalan. Diyos ko, Then, may while pangalan nakaupo, parang kilala mo sino mga kasamahan niya na nangungurakot. Oo. Then, while nakaupo, susuhulan ang dapat suhulan para walang sagabal sa misyon nila, mga sindikato. Ayun. Yan. At may nag-comment sa kanyang comment. Ano sabi? Ay, sabi niya, honest ang mga yan. Galing sa malinis ang pinapakain nila sa pamilya nila. Sarcastic way lang. Wala naman kay Danilo Komento din niya Castro. Wala kay Danilo Castro, kung ang gagawin niya puro pamumulitika at hayaan niya lang ang mga gabinete niyang gumagawa ng hindi maganda, walang mangyayari. Lulubog ang Pilipinas. Ayun. Yes. Oo. Kapartner Carla. At bago tayo tuloy magtapos, ihabol ko lang itong mga nagpapa-shout out. Dito parang Japanese or Chinese character po yung name niya. At least may percentage pa naman It's better for him to meditate at muni-munihin ang bawat nangyari. Paulit-ulit until malaman niya saan siya nagkamali. Sabi ni Ninita Paderon, gandang hapon mga madam, mag-resign na lang si Junior. Yan ang mainam na gamot para sa taong bayan. Sabi ni Juvelin Himino, tumpak ang sinabi ni Attorney Panelo, hindi nga siya tumatakas pero hindi niya sinasagot ang mga issue, puro siya salita, iba naman ang ginagawa, puro iwas, walang isang salita, walang paninindigan. Ayan, no? Baka may ipahabol ka pa dyan ka-partner Cristel. Actually, napakarami pa talaga nito ka-partner Carla. Sige, pipili tayo ng mga mahaba-habang comment. Mula naman Bago kay tayo Amazoni matapos. Medieval, bagsak na ang kanyang pamumuno sa 3 years niyang pamamalakad. Ano pang hinihintay natin mga Pilipino kay V? Bad words, na ang Pilipinas pobre na. Yan. Ayun. Mula naman kay Zaldi Makawili, wala nang ginawa ang administrasyon, kundi puro panira lang sa mga Duterte. Walang project na nagawa, puro lang pagnanakaw ang ginawa nila. Busog na busog ang mga congressman at senador na walang alam, kundi magnakaw ng pera ng bayan. Kawawa talaga ang mga mahihirap. Mula naman kay Australia Sanchez, 3 years ang termino niya, wala na nga ang ginagawa. Walang projects. Ang inaatupag ang magnakaw sa kaban ng bayan. Mula Ayun. naman kay Deo Badik, sa tingin ko, hindi. Lalo na't hindi nagtitiwala ang mga tao sa kanya. Kaya naman lalong masasadlak or mabaon sa utang ang ating bansa. At ayan mga kababayan, na bago tayo tuloy magtapos, no, dobling ingat po tayo ngayon mga kababayan ha, kasi nakapagtala na po ng first case, confirmed Yes. MPOC case po in Iloilo City. Oh my God. So ayan no, nakapasok na po talaga siya sa Philippine Area of Responsibility no, sa bansa natin, dun sa Iloilo. So sa mga kababayan natin So dyan, meaning sa Ilonggo. Visayas na part, no, meron na. Yes. Kasi ang first report nila only in Ito, Mindanao. Si English one parang gumagano'n yung balat ko. So ayan, dobleng ingat po tayo mga Yes. kababayan no. Ayan, Iwas po sa Iwas. maraming tao, Oo. mag-face mask, Face mask. saka yung hygiene talaga. yes, very important po yan. So kapartner Crystal, any last word bago tayo magtapos? Last word talaga, Carla. Oo. Kumatay na ba? Oo. Okay, so no, hindi pala. Wait lang. Parting words. parting words. Yeah. Okay, parting. Oo. Okay. So maraming salamat po sa ating mga kapartners na patuloy nakikinig. Mag-ingat po tayo at maging wise po tayo
palagi sa ating mga desisyon sa buhay. At may habang may buhay, may pag-asa pa. Para ka talagang Latina, yun ang napapanood ko ng mga Turkish. At ayan mga kababayan, na once again, maraming salamat po sa pagsama sa America Partner Cristel sa loob ng isang oras ng pagbabasa ng inyong mga komento. Ayan. Huwag niyo pong kalimutan, Mondays to Fridays po ang programang Opinion Mo, 5 p.m. to 6 p.m. Maraming salamat at paalam. Paalam! Ingat kayo lahat. Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinion Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.